Hello, hello, hello. Doc Bryce here. Lifestyle change Q&A tayo po ngayon, no? If you have health condition or diseases caused by lifestyle, so ito yung mga lifestyle diseases, chronic diseases po ito. So please, pakishare po sa mga kakilala ninyo. Pakishare para meron silang idea how to make your health better compared nung noon. Kung ang inyong mga ang health is may mga conditions na, ito ay dahil sa mga lifestyle or mga choices na mali-mali. Ano ba yung mga choices natin ito? Ito yung mga puro processed food, no? Yan yung mga kinakain natin na in which in the long run nagkakaroon ng damage sa ating katawan. So please share this so that they have any idea. So pwede po sa inyong nutrition, pwede rin po sa inyong if nagfa-fasting po kayo, share nyo doon sa mga kakilala nyo nagfa-fasting. If you're doing fasted state na nag-exercise, paki-share din. Baka may mga questions sila, we will answer that. Okay? And lahat ng mga kinakain ninyo, magiging aware na kayo na ito pwedeng mag-cause ng inflammation sa ating katawan. Okay? Kung patuloy nating kinakain itong mga pagkain ng mga added ingredient, mga additional na ingredients na very toxic, okay? Yan yung mag-cause ng damage. So, if you have health condition like diabetes, hypertension, fatty liver, may gout, chronic gout, or meron kayong mga autoimmune diseases, yung mga sakit ninyo parang hindi naman gumagaling sa conventional medication. Marami pong ganyan, no? And we have patients na years na may mga sakit, tulad nung isang ginaid namin is meron siyang psoriasis. 9 years old pa lang may psoriasis, hindi gumagaling ang kanyang psoriasis. So nakailang doktor na siya, specialista sa mga balat. Nasa 16 years old na siya. And nung lifestyle modification, nag-low carb siya, tinanggal lahat ng mga processed food, unti-unti nag-improve. And first time nakaranas na makinis ang kutis. And meron din mga skin diseases na nagnanaknak, ang tagal-tagal, 2 years na nagnanaknak ang kanyang mga sugat. Hindi malaman kung anong sanhi. Kailangan ipa-biopsy para malaman ang cause ng pagnanaknak ng sugat na yon. Pero nung hindi natuloy yon, nag-change lang ng lifestyle, eto na, gumaling. Meron naman na mga senior, mga patient, sawang-sawa na sila sa kakaturok ng insulin, sawang-sawa na sila sa oral medication. Imagine mo, forever, syempre, ang sasabihin sa atin, no? Maintenance na natin yan. Ang mga sakit natin, no? Nung healthy pa tayo, wala tayong gamot. So, normal ang mga sugar, normal ang mga BP natin, normal ang liver enzymes, walang medication. But, pag tumaas yan, talaga bang gamot agad ang sagot? Okay? Hindi naman ako against sa medication, sa mga drugs na kailangan magpababa ng mga matataas na sugar, no? Hindi ako against, pero first thing muna is, pwede ba pababain ang sugar, ang mga asukal sa katawan, pwede bang mapababa natin with changing our lifestyle? Diba? Instead of giving medication agad, why not baguhin ang lifestyle? Why not tanggalin tong mga nagpapataas ng asukal? Kasi, let's investigate. Ano ang lifestyle mo
bago nagtataas ang iyong sugar sa katawan. Bago nagtataas yung mga BP ninyo. Ano ang lifestyle ninyo? Kasi merong studies talaga, when you do lifestyle modification, ayusin nyo yung mga kinakain, your sugar will be controlled. Okay? So, yung medication, no need. Kasi, pagka uminom ka ng mga gamot, halimbawa, gamot sa diabetes, kung hindi nyo rin babaguhin yung mga kinakain ninyo, and yes, hindi nila binabago. Bakit? Kasi yun yung dahilan nila. Meron namang gamot. So, I can eat my favorite sugary food, my favorite sugary drink. Basta andyan lang yung gamot ko. Walang benepisyo po ang gamot na to kung hindi nyo tatanggalin yan. Kasi pagbalik nyo after 3 months, pansin nyo, hindi nag improve ang inyong laboratory. Hindi nag improve. So, ang gagawin, dadagdagan lang ng another medication. So, nagiging 2 medication, nagiging 3 medication, or 4 medication. Then, kung hindi pa rin nakokontrol, imagine mo, 4 na gamot na yan sa sugar, hindi pa rin nakokontrol. Mag-i-insulin na po tayo. Okay. Bakit hindi natatakot yung mga pasyenteng umiinom ng mga gamot? Kasi, addicted na sila sa asukal. Addicted na sila doon sa pagkain na yan. Hinahanap-hanap nila. Okay? May dahilan sila, may gamot naman na nagpapa-normal or nagpapababa. Pero hindi siya nag-normal sa totoo lang. Okay? Ito ang dapat ninyong isipin. If you're not going to change what you eat, complication of uncontrolled sugar, complication of diabetes, dialysis, yun yung may nagkakaroon ng CKD. Stroke, kahit normal pa ang BP ninyo, pagka uncontrolled ang sugar, may tendency pong ma-stroke din. So, magiging tataas bigla ang blood pressure. Heart attack. Marami po, no? Pagka hindi nakokontrol din ang sugar, nagkakaroon ng heart attack. And then, ano pa? Amputation. Yan yung mga nakakatakot. Kaya, pagka binanggit nyo agad yan, mga complication ng diabetes, magse-second thought na ang mga pasyente natin. Mag-iisip sila, ayoko nun. Di bali na lang hindi ako kumain nitong paboritong matatamis. Okay? Take note ha, meron akong mga nai-interview, pagka sa mga gatherings, may mga nai-interview ako, nagugulat ako, nag-i-insulin na pala ng 60 units. Pagka in-advisean ko, tita, tanggalin natin tong mga mag-start lang tayo sa processed food tsaka sugary food, sugary drink. Okay? Alam mo, natatakot na sila. Ano na lang ang kakainin ko? Diba? Di bali na lang mag-inject, di bali na lang uminom ng gamot kaysa gutumin. Yan yung problem, no? Akala nila gugutumin natin sila. No, hindi natin gugutumin. You're just going to eat the real foods, mga nutrient-dense food. Tatanggalin lang natin ang nagkukos ng mga pagtaas ng sugar na yan. Okay? Eventually, marami rin naman, may mga ganyan, no? Ayaw tanggalin ang mga gamot kasi talagang ayaw nila tanggalin yung mga gustong kainin nila ng mga matatamis. Pero dun sa mga nagsasawa na sa mga injection, yan yung mga open-minded and nakukuha nila yung benefit once they change their lifestyle. Imagine mo, from 45 units of insulin, no, down to 0. After a month, yung iba after 2 months, then yung oral medication unti-unti rin. And ang maganda dito, may follow-up. Okay? Ang maganda is, nakikita nila yung improvement. Dati magtataka sila, bakit hindi nagno-normal ang aking sugar? Bakit hindi nagno-normal ang liver enzymes ko? Every 6 months, pagka nagpa-ultrasound, bakit palagi may fatty liver? Parang kasama na sa buhay kong fatty liver na yan, hindi nag-improve. If you're going to change your lifestyle, definitely,
yung fatty liver na yan mawawala. And yung obese, yung obese 2, nagiging obese 1, nagiging overweight, nagiging normal. Hayaan natin na mag-change, mag-improve ang health natin. So, umpisa mahirap, yes. Pero, pag nakita nyo ang benepisyo nito sa ating health, ipupursige ninyo. Sa start, merong mga discomfort. Once na ma-overcome nyo yung transitioning, ako, yayakapin ninyo ang bagong you, your new you. No? Yayakapin nyo. Imagine, walang pain, walang mga discomfort, energetic, definitely, magiging lifestyle nyo siya. Okay? So, you can ask regarding your nutrition, ano bang gusto nyo. At ang pagla-lifestyle modification, lifestyle change, kailangan po ng baseline lab result. Kailangan po ng konsulta yan. Marami po, walang idea. Yung iba naman, may idea, pero pagka ginawa nila, hindi, may ano pa rin. May mga concern, may questions pa rin. Bakit hindi nawawala to? We have many, I have many patients from dito sa Pilipinas or from abroad, 2 years, 3 years na nagla-lifestyle modification. Ito yung iba, yung iba nga, vegetarian, yung iba, low carb, keto or carnivore. Nag-change sila ng lifestyle, pero 2 years, 3 years, meron pa ring nararamdaman. And nandito naman, may mga low carb doctor, mga lifestyle na pwedeng yung tanungan, consultation, and i-improve nila, checkin nila kung ano pa yung mga problem na yan. And pagka nalaman nyo yung problem, syempre, naayos agad. So, matutuwa na kayo. And yan yung, pagka naging lifestyle niyo siya, gusto nyo i-share din tong lifestyle na ito. Huwag nating i-impose itong lifestyle na ito, hayaan natin makita sa atin yung improvement ng health. Imagine mo, never nyo ma-imagine from 2XL magiging extra small. Tapos from being sedentary, nagiging active na. Okay? Kasi sa akin, if you have right mindset, with the proper nutrition, then nagfa-fasting kayo, ang fasting napakahirap if you're not doing the low carb. Yung nagbabawas tayo ng carbohydrates. Tatanggalin natin yung sugar, mga processed food. Kung hindi nyo tatanggalin yan, napakahirap mag-fasting. But others can do the fasting. Kaso hindi lang nagtatagal. Because when you break your fast, eating processed or sugary food, mataas sa carbohydrates, eventually, hindi nyo nakakaya ang fasting. Eventually, kakain din ulit kayo. Okay? So, if you want to i-perfect ang fasting, do low carb. Mas madali siyang gawin. Then, after that, mapapansin ninyo, if you are obese, naglulose na kayo ng weight, pansin nyo, nagsasag na ang skin ninyo. Okay, yan ang magiging problem ninyo. Naku po, nagsasag na ang skin ko. Well, kailangan nyo na mag-lifting exercises. You need exercise to tone this. And mas nagbaburn pa ang mga fats natin if we do lifting exercise. And if you want to improve your bone mass density, mas lumakas ang buto, mas mataas ang na pwedeng gumanda ang buto ninyo, ang density niya, kung nagbubuhat po tayo. If you are doing the lifting or resistance exercise. So, not necessarily mga dumbbells. Pwede yung mga rubber band, mga band. Resistance din yun. Okay? Yung iba naman, you can do the calisthenics. Yung body weight ang ginagamit. So, kung ano yung readily available, kung ayaw nyo munang gumastos na sa dumbbells, okay lang yun. Okay? You do push-up, you do squats, lunges, without weights, pwede po. Mag-start muna kayo doon. Okay? So, mag-i-improve kayo. Okay, so please share this para makapagtanong yung mga kakilala nyo or yung ibang may mga health condition kung paano nila i-correct, ayusin, i-straighten out their health. Okay? Ayan. Magbasa tayo ng mga questions kung meron.
good evening sa inyo. Thank you for tagging po sa inyo. Naimbag nga rabi sa mga Ilocano dyan. Doc, mag-enroll sana ako. Mag-message kayo sa akin. Okay? I'll give you details. Ayan. Ayan. O pa. Walang mga questions. Dito tayo sa kabila. Okay. Shirataki rice. Okay. If you are diabetic, use wet shirataki. Pagka dry shirataki, ano din ang sugar, tumataas din. Okay? So, out po ang dry shirataki, use wet one. Okay? Okay, pagka nangangasim ang sikmura, tanggalin yung mga processed food, tanggalin mo sugar drink, tanggalin yung mga high carbs na yan. Okay? Tapos, you need to chew your food properly. Yung iba kasi hindi nginunguya, nilulunok na lang agad. So, nahihirapan ng stomach natin na mag-digest. Okay? Then, if hindi pa rin mawala, try apple cider vinegar. So, 1 to 2 tablespoons of apple cider in 1 glass of water. With or without milk, you can consume that using straw. Mag-straw po kayo ha, huwag yung diretsong tungga. Okay. Okay, yung dilated cardiomyopathy, chronic disease. Usually, ano yan mga lifestyle choices. Yes, lifestyle disease po yan. So, gusto nyong umokay po yan, need to address the inflammation. Okay? So, tingnan natin. Consult muna para makita natin yung pasyente and ma-explain better. Okay? Okay. Ayan. Okay. Ano magandang inumin? Meron pong white patches sa lalamunan ko at masakit pag nalunok. Okay. Galing White patches, pwedeng tonsillitis, no? Nagnanana yung tonsil. Need natin ng consultation kasi reseta ang kailangan dyan. Need antibiotic. Tapos, pagka may infection kayo sa tonsil or dito sa throat natin, no? May bacterial infection, you need to complete your antibiotic. Marami sa atin, no? Pagka wala nang nararamdaman, hindi na masakit lumunok, 3 days pa lang, tinitigil na yung iba. No, do not stop your antibiotic. Nagkakaroon ng resistance yung mga bacteria, pwede mag-cause ng heart problem yan. Okay? Pwede mag-cause ng heart problem. RHD, di ba? Okay. Yan yung tinatawag nating rheumatic heart disease. So, please, complete your antibiotic. Kung ano yung instruction ng inyong doctor, paki-complete. Yes, pwede pong cacao. Yan yung tinatawag na cocoa. Okay? Pwede po yan. Coffee, tea, or cocoa. Pwede po yan. May mild fatty liver. Anong pwede kain? Home cooked meal. Out ang fruits except strawberry and avocado. Then, lahat ng processed food talagang tanggal. Sugary food, sugary drink. Kahit sweetener, pakitanggal po. Okay? Then, after 6 months, pa-ultrasound ulit kayo. Yan niya. Marami po akong mga patient, no? Ang tatas ng mga liver enzyme. Ang youngest na patient ko is 12 years old. Kanyang liver enzyme, 180, no? Taas. So, sabi ko, ultrasound natin. I'm definitely sure na moderate fatty liver to, hindi to mild. Okay? So, true enough, nung ultrasound, nakita moderate fatty liver ang nakita. And sabi ko, the kid needs to change yung lifestyle. Obese din siya. So, ano ba mga kinakain? Puro junk foods, puro chichirya. May tindahan kasi sa bahay nila. And nung binago ang kanyang lifestyle, yung 180 naging, 110. Bumaba. Unti-unti bumababa siya. Okay? So, ang mahalaga dito is you need to change your lifestyle. Huwag maiinip. Be patient. Consistent lang gagawin ninyo, aayos po yan.
Okay? Ang mahalaga, yung nararamdaman niyo. Ang mahalaga, nag-i-improve ang health ninyo. Okay? Ayan. Bakit po kaya mataas ang cholesterol ko? HDL 85. Oh, ganda ng HDL mo. Dati creatinine ko nasa 1.7. Bumaba siya. Okay, very good. Yung cholesterol, no? Ang tingnan natin yung triglyceride HDL. Ngayon, if you have high cholesterol, depende kung anong gano'ng kataas yan. Sa akin, kung 200 to 300, okay lang sa akin. You can lower it down by doing exercise and resistance. Doing fasting and exercise. Resistance and cardio. Okay? Consult pa rin para mas marami sa atin, no, kahit na anong explain ko na wag matakot sa mataas na cholesterol, LDL. Ang malaga is triglycerides and the HDL. Okay, yun yung pinaka-importante. Bakit? Sa metabolic syndrome, ano ang involved doon? If you have high triglycerides, low HDL, metabolic syndrome, yun, mataas triglyceride, mababa HDL, abdominal circumference, 40 inches sa lalaki, above, 35 inches naman sa babae and above. Okay? 35 inches and above sa mga babae. Tapos, yung merong mataas ang sugar, mataas ang blood pressure. So, 5 criteria. 3 dyan, meron kayong metabolic syndrome. Okay? Ayan. Doc, sumasakit ba yung lower back pag CKD? Actually, no? Yung back pain natin, it's not only sa mga CKD. Depende yan. If you are obese, mabigat ang timbang, pwedeng sumakit ang likod. Kung ang trabaho ninyo, magdamag na nakaupo, pwedeng sumakit ang likod. Pag nagbuhat kayo ng mabibigat, syempre, sasakit din ang likod. So, it depends. Ngayon, if you are dehydrated, if you are sleeping late at night, pwede ring sumakit ang katawan niyo. Maraming factors that can cause your lower back, your back. So please consult, pa-check up kayo. Okay? At hindi lang naman yan ang mga mararamdaman ng may CKD. Yung iba, latang-lata, nanghihina. No? So consult, magpag-guide po kayo. Okay. Hi Doc, ask ko lang kung okay lang po ba mag-switch to rice. Hindi naman ako hypertensive, hindi po ako diabetic. Okay. Meron tayong tinatawag na liberal low carb at saka yung mga moderate low carb. Okay, kung hindi nyo kaya yung strict low carb, okay lang po yun. As long as wala kayong diabetes, wala kayong hypertension. Kung elderly naman, pwede kayo sa liberal kahit na may mga conditions kayo. Well, ang ano dyan is baka hindi makaya. Okay? At kung gusto nyo, yung mga elderly or senior, gusto nyo magpa-guide, enroll sa program para na monitor kayo. Maganda kasi is monitoring to at may guidance. Okay? Okay lang yan. As long as walang processed food, walang sugary food, sugar drink. Okay lang yan. Sige. Doc, 2 months na akong naglo-low carb pero nag-cheat ako. Yes. Halos lahat naman tayo mag-cheat at mag-cheat sa ating lifetime. Palabok, burger, favorite ko palabok. Di pa ako nakakatinom na. Okay? Pero nung natulog na ako, sumakit. Yes! Alam niyo ang problem sa mga pansit. Mas madalas hindi natin nadadigest. Bakit? Hindi natin nangunguya masyado. Konting nguya, lunok agad. So parang hindi pa siya nag-grind. Okay? Yes, sasakit talaga ang tiyan niya. Okay? Chew your food. Tapos, syempre, ang mga pagkain na mas matataas ang carbohydrates, no? Malakas tayo dyan. So, minsan madaling mabusog. Okay? Pero pagka nag-low carb po tayo, no? May time yan na pagka kumain tayo, nung food natin is full na, busog na, pero hindi siya yung masakit na yung parang bundat na bundat na dito. Okay? Anong dapat gawin? Try nyo mag-apple cider. Baka ma-address yan. Tapos next time,
huwag nang kumain. Okay? Ayun. Good evening sa inyong lahat. Sana nagpapahinga na kayo. Bawal puyat po, ha? Okay. Doc, pre-diabetic ako. Okay lang ba ako Okay. Pagka pre-diabetic ko or first time na nalaman na diabetic or first time na nalaman na pre-diabetic, ang advice ko is ganito. Tatanungin ko yung pasyente. Okay. Kung magla-lifestyle modification ka, hindi kita bibigyan ng reseta. Tatanggalin mo to, ito. Huwag kang kakain nito, huwag kang iinom nito, ito. Tapos, huwag magpupuyat. Mag-exercitation na tayo. Yan. Pag yan nagawa niya, after a month, papaulit ko ang FBS. Hindi HbA1c, FBS. Usually, every 3 months yung HbA1c. So, pagka nakita ko, nag-improve ang sugar, no need for medication. Okay? Tuloy-tuloy nyo lang, magno-normal po ang sugar ninyo. Okay? Pre-diabetic mo lang yan. Hindi pa yan diabetic. Hindi ako magbibigay ng medication. Kasi kaya yung mga diabetic nga, kayang mag-normal yung sugar. What more doon sa pre-diabetic pa. Okay? Gulay at maraming tubig. Yes, ang low carb may gulay, ha? Tandaan niyo yan. Mataas ang uric acid, ano pong food ang bawal? Okay, tandaan po ninyo, if you have high uric acid, 2/3 ng uric acid na napoproduce ay galing sa katawan natin. 1/3, minority lang yan yung mga kinakain. So, ano magiging concern natin dyan? As long as wala kang joint pain, walang pain sa katawan nyo, kahit mataas ang uric acid, hindi po ako nagbibigay ng medication. Okay? Pero pagka merong makikirot, masasakit, nagbibigay ako ng meds. Tapos, para mapababa ang uric acid, fluids lang. Yung iba, tinatry ko, wala mo na meds, try natin fluids, baka dehydrated kayo. Okay? Yan. Ayan. Ano ang effect ng cheating sa low carb? Ayan, marami nagsasabi. Yung iba, sumakit ang tiyan. Yung iba, nagka-rashes. Maraming mga effect din pagka nag-cheat. Ano yan eh? Halimbawa, napakain kayo sa mga parang dirty low carb. Pagka continuous kayo nagda-dirty low carb, makakaramdam kayo ng abdominal discomfort. Yung iba, nanlalata. Yung iba, tinatamad. Yan yung mga effect minsan. Okay. 0.4 mg gallstone, need po ba uminom ng gamot? Well, pwede, yes. Pwede naman. Merong nagpapalit ng gallstone. Pero you need to do the strict low carb. Doing fasting, doing exercise. Okay, bakit tayo nagkakaroon ng gallstone? Okay, tama naman yung sinasabi, mataas ang cholesterol. Okay? Pero half-truth lang po yan, ha? Kailangan po may walang bile. So, ang bile natin, which is nandun sa loob ng gallbladder, ang lalabas para tumunaw sa cholesterol. Kung walang bile, no, paano ba palalabasin ang bile? Kailangan may cholesterol, may fats. Lalabas po yung bile. Kung hindi lalabas ang bile, yan yung tinatawag natin bile stasis. Yan yung nagpo-form ng stone. Okay? Mataas ang SGPT, gaano kataas? Kung slightly increase lang, konti lang taas, ang gagawin nyo, out lahat ng fruits except strawberry, avocado, out lahat ng mga processed food, out lahat ng mga sugary food, sugar drink, and mga sweetener. Tanggalin din nyo po, wag muna po kayong kumain sa mga restaurant. Yan. Magno-normal po yung SGPT. Unless, tumador kayo, umiinom, okay, ng alak. Okay? Tigil nyo po pag-inom ng alak. Pero mas mataas ngayon incident na non-alcoholic fatty liver disease yung hindi umiinom ng alcohol eh. Anong magandang kainin bago mag-long run ng 37 km? Okay, ako po kasi naglo-low carb. So, ang last meal ko is 6 p.m. Okay?
Ang last meal is 6 p.m. So, paggising sa umaga, nagagawa ko po yan. 30-kilometer run, 35-kilometer. Electrolytes and salt stick lang. Okay. Fasted state po, na-train ko na yung katawan ko na tumakbo na wala mo ng kain. Kung first time ninyong gagawin yan, huwag kang, kailangan yun may electrolytes yan. Okay? So, pagkatang kainin, usually ako nagkakape minsan. Pero usually hindi na. Okay? Yan. Ilang litro ng tubig ang dapat i-consume kapag 48-40? Ako, yan na yung sinasabi ko. Pasensya na, hindi ko mako-compute. Gamit ko yung cellphone for live. Hindi ko maano yung kodigo ko. Okay, 1.39 Kreya, 31 years old, dapat ba maggamot? Baka dehydrated po ha. Ayusin nyo yung kinakain ninyo. Yung fluids ninyo, huwag kayong wag po kayong magano ng mga concentrated fluids. Iwas muna. So, water lang tayo tsaka electrolytes. Okay? Ma-address po yan. Then, proper nutrition po tayo. Consult, mas alamin natin yung BUN. Wag lang yung creatinine. Yung iba pang mga parameters titingnan natin. Okay. Ayan. Okay, ayan. Thank you so much sa inyong lahat. Kung okay lang mag-take ng collagen, yes, okay lang po mag-take ng collagen. Alam mo ba ang natural collagen? Chicken feet. Okay? Favorite ko yan. Namimiss ko na. Sino kaya magbibigay sa akin ng chicken feet? O kaya yung mga marrow, yung mga bulalo. Natural collagen. Pagka creatinine mataas, tapos BUN mataas, kailangan natin i-compute yung protein natin ha. Tapos need natin consultation para makorek lahat. I-compute yan. Ituturo ko paano yung gagawin ninyo. Sabi ni Miss, sabi niya, hello Doc, good evening. Thank you po kahapon sa free consultation. Okay, yan yung malaking help po. Naka-attend kami kahapon. Yes, please. Pagka gusto niyo akong makita, gusto niyo akong makipag-consult, free consultation, pumunta po kayo sa mga meet and greet. At doon, dalhin niyo yung pinagbabawal na technique. December 7. Sa December 7, sa kusina ni Gracia. Ito, sa Quezon City po ito. Puntahan niyo ako doon. 11 a.m. Okay? Attend po kayo at may free consultation. Planking exercises, ang Pilates pwede. Yes! Core exercise ang planking. Best yan. Galing. Maganda yan sa core. Okay? Ginagawa ko yan. Okay? Pag nag-low carb ang kid, kailangan din mag-inom ng electrolytes. Same dose. Yes po. Walang problema po yan. Okay. Same. Yes po. Okay, yan. Ang cheese ba, okay bawal ba sa may uric? Okay. Ang cheese po nasa kosher food list, no? Okay? In moderation po tayo dyan. So, may 2 or 3 times a week nyo pwedeng i-consume. Pero pag may mga discomfort kayo nararamdaman, focus muna kayo sa safe food list. Huwag muna dun sa kosher food list. Okay. Ayan. Good evening po. Ask lang po about po sa result of the test. LDL 307. Ano po ang dapat ka? Alam nyo, pwede nyo pong mapababa yan. Do fasting, do exercise. Okay? Pwede po. Okay? Yan. After 3 months, wow, congratulations. Nabuntis po ako after 6 years. Okay, anak ko, ang FBS niya is 121. Yes po,
pwede naman po. Ang inaano ko lang sa mga buntis pagka nag-low carb, no? Yung fasting, 12 hours okay na sa akin. Pero kasi mas maganda yan, talagang tanggalin mo yung mga sugar food, sugar drink. Taas ng FBS niyo. Okay? So, yan yung tinatawag na gestational diabetes, GDM. Okay? Okay. Okay, nakaka-recover po ba mula sa CKD if mag-change lifestyle? Marami po kami mga patient, no? From CKD5 to CKD3B or CKD3 to CKD2 or yung mga CKD2, nagno-normal po ang kanilang mga creatinine. Lifestyle, yes. Lifestyle change. Okay? Ayan. Hindi nawawala ang leg cramps. 20 months low carb. May mali po kayong ginagawa. So, ano ba ang mga yan? Electrolytes number 1. Number 2, baka puro puyat. Number 3, baka hindi kumakain ng tama. Okay? Yan. Okay. May mga medication, no? May mga side effects siya. So, if you want, consult para i-explain. Kung pre-diabetic, talaga hindi ako nagbibigay ng medication. Pagka pre-diabetic, ituturo ko muna paano natin ko-control yung sugar. Pagka nag-normal ang sugar nyo, definitely, hindi natin kailangan ang medication. Okay? Ayan. May liver disease? Yes po. Consult first, baseline lab, explain how to do properly ang low carb. Okay. Okay, ang clinic ko po, ACE QC, ACE Valenzuela, no? Tsaka Bulacan. Mild cardiomegaly. Nako, alam niyo ang maganda sa cardiomegaly. Maganda daw din. Lilit yan. Bakit may malaki ang puso? Okay? Pwedeng uncontrolled or chronic hypertension. Matagal na yung hypertension niyo. So, lumalaki ang puso. I-normalize niyo yung blood pressure. Tanggalin yung mga inflammatory foods. Ang dami ko mga patient nagno-normal ang puso. Okay, 88. Oh, times 2 the normal yan. So, I'm sure sa may fatty liver na to. Times 2 the normal, okay? So, change your lifestyle. Eat real foods. No processed, no sugary food. Okay? Okay, yes, masustansya ang fruits. But remember, if you have fatty liver, ang problem kasi is fructose. So, fruits, fructose. Okay, so, iwas muna. Kung wala naman kayong fatty liver, wala kayong diabetes, pwede ang fruits. Nasa caution food list lang. Ang problem kasi sa atin, pagka kumain tayo ng prutas, isang buo kayang ubusin. O kaya yung iba, salad, fruit salad, tapos may mga matatamis pang gatas. It's not, kung diabetic po kayo, kung may fatty liver kayo, out na out po yan. Yes, alam ko, masustansya po ang prutas. Pero, tandaan niyo GMO na yan, genetically modified. Kaya nga, mas maganda, yung natural na fruits. Kasi yan, genetically modified na karamihan. Pansinin nyo, no? Dati seasonal yung mga prutas na yan. Pero ngayon, whole year round, maano mo na siya, matitikman. Yung mga prutas nga sa ibang bansa, nakakain na natin dito. So, genetically modified na siya. Okay? So, nasa caution food list ang mga fruits. So, may days na huwag kayong kumain. Ngayon, kung may fatty liver, meron kayong diabetes, out yan. Except strawberry and avocado. Yes, pwede naman uminom ng vitamins sa low carb, lalong-lalo na kung underweight. Diyan lang ako nagbibigay, nagre-reseta ng vitamins pagka underweight. Pagka normal weight or obese, overweight, no? Hindi ako nagbibigay ng vitamins. Ang tatay ko may pantal na Makati, naglo-low carb na po. Okay.
tanggalin nyo muna yung nuts, tanggalin nyo yung seafoods, yung mga shrimps, crabs, tapos, ano pa? Siyempre, kung naglo-low carb, hindi na to kumakain ng processed food. Kasi number one na nagkakos ng allergy, ng, uh, is the mga processed food. Ito yan, mga nagkakos ng pantal. Tapos, kung hindi sa pagkain naman, tingnan niyo po kung saan kayo nagsasampay. Baka nagsasampay kayo doon sa mga mapupuno. Alam niyo ba, may mga nahuhulog na mga, yung, anong tawag doon? Yung makatis sa katawan na insekto. No? Tingnan niyo, baka nadadapuan siya. Or, kung meron kayo mga construction area ng construction, pwede din kasi nagkakos ng allergy, mga environment, kung carpet kayo or may mga pet kayo, mga mabalahibong alaga. Okay? Yan. Anong sanhi ng laging mapait ang panlasa? Pagka mapait, no, yan yung tinatawag kong metallic taste. So, ibig sabihin, nagkakaroon kayo ng reflux, bumabaliktad yung sikmura. So, ano yan yung apdo, mapait. Yan yun. So, may GERD po kayo. Tanggalin nyo lahat ng mga processed food. Tanggalin nyo mga high carbs, refined sugar, mga fast food, tanggalin nyo. Mag-i-improve yan. Okay? Okay. Apart from metformin, ano pwede i-substitute? Marami po. May mga medication. Consult muna para kasi kahit na anong inom nyo ng medication, if you're not going to change what you eat, kung kain pa rin kayong kain ng mga sugar food, sugar drink, or processed food, or mga refined carbs na yan, hindi mag-i-improve kahit baguhin nyo ang gamot nyo. Okay? Okay. Ayan. Pag ba magaan tonsil, okay lang po ba na mag-strepsil? Okay lang. Wala namang problem. Kaso may sugar. Okay? Pwede po ba low carb sa ulcerative colitis? Yes, may patient po ako, no? Ulcerative colitis, diverticulitis, mga inflammatory yan eh. So, tanggalin natin mga inflammatory foods. Pero need nyo ng consult, ha? After 3 months, ito, ano na. From 260 blood sugar, pwede po ba ma-continue ang low carb kahit? Yes po. Pwede. Bakit mula ulo hanggang paa, sobrang kati ng katawan ko? Ano po ba yung natural po ba sa naglo-low carb yun? Okay. May mga food kasi po na pwede mag-cause ng allergy. No? Yung iba nga allergic sa itlog, yung iba allergic sa chicken. Okay? Ang maganda dito sa mga naglo-low carb, mas madali natin ma-pinpoint kung ano nagko-cause ng allergy. Okay? Hindi po ba nakaka-break ng fasting ang cream of tartar? Hindi po. Unsalted butter? Yes. Okay? Every day. Grabe Ginawa nyo ng meal ba ang butter? No. Huwag nyo gawing meal ang butter, ha? Yung kumain kayo ng nutrient-dense food. Okay? Ayan. Bawal po ba talaga ang kape pag may acid reflux or GERD? Hindi po. Yan din ang ko nung hindi pa ako naglo-low carb. Bawal ang kape, bawal maanghang, no? Bawal maasim. No. Yung hinahalo yung creamer ang bawal. Yung no creamer, no sugar. Yung sugar na hinahalo, yun yung bawal. Yun yung nagkakos ng GERD or acid reflux. And all those mga high carbs, pagka yung mga bread, mga pandesal, yan, nagkakos yan ng GERD or acid reflux. So, iwas po kayo. Kasi ako may GERD ako dati. So, tinanggal ko yung mga carbohydrates, mga sugar, mga processed food, tinanggal ko. Natanggal yung GERD ko. Okay? Kung mataas po ang creatinine, uric acid, kailangan po natin consult. Tingnan natin yung BUN nyo kung ano rin, mataas din. Tingnan natin ang CBC natin. Tapos, alamin natin kung diabetic kayo or hypertensive, bakit na-damage yung inyong kidney. Okay?
Yes. Okay lang ba uminom ng maintenance kahit nakainom ng alak? Alright. Okay. Well, ano po ba maintenance yan? Kung sa hypertension, kailangan natin inumin yung para sa hypertension. Okay? Yung alak, no? Ang magkokos ng alak is dehydration. Madi-dehydrate po kayo. Okay? Kung ayaw nyo ma-dehydrate, ayaw nyo makaramdam ng dehydration na mga symptoms, wag na lang kayong minom ng alak. Okay? Ayan. Laging masakit ang likod ni tatay. Okay. Ang question dyan, lagi ba nagbubuhat na mabibigat? Oh, isa pang question dyan. Lagi bang nakahilata maghapon? Alam nyo, yun yung nakaka-amazing, no? Sobra-sobrang trabaho, sobra-sobrang pahinga, yung maghapon nakahilata, pareho lang nararamdaman. Masakit ang likod. Yes. Okay? Okay. Pwede naman po mag-low carb yung mga CKD5, no? Kahit na nagda-dialysis. Pero mas better monitored and guided. Okay. Okay. Ano pa po yung mga matataas? Kung 500 ang cholesterol, you need to do fasting, you need to do exercise. And please consult kasi tingnan niyo yung triglycerides and yung HDL. Okay? Isa lang kasi yung parameter ang binabanggit dito. Okay, yan. No rice for 1 month because of high blood, bad cholesterol, but I eat sweet potato and boiled banana. Okay. Ako, mas gusto ko na no? Kaysa mag-fruits, mag-banana. Well, okay lang to kung hindi kayo diabetic. Okay? Anong sweet? Yung sweet potato. So, yung starchy vegetable kasi yan eh. Boiled banana. Depende yan, gaano karami. Sa ating mga Pilipino, pagka nasarapan, nasosobrahan talaga ang kain ng boiled banana or sweet potato. Sarap kaya. 6.7, sugar dati, sabi ni Doc, maintenance na daw. Ayun, ako si wala alam, inom naman agad. Oh, yes. Actually, nung hindi ako naglo-low carb, pagka mataas talagang sugar, nag-advise ako ng medication. Never kaming tinuruan na baguhin ang lifestyle. Ang naturo sa amin, magreseta. Pero ngayon, nung natutunan ko ang low carb, I advise them to change their lifestyle first before taking medication. Okay? Kasi, mapapababa yan pagka binago nyo yung lifestyle niyo. Okay? Nahihilo ako kada katatapos kumain. Ano po possible causes? Okay. Pagka kumain po tayo, no, tapos sobrang busog. Okay? Yung mga blood natin, nagko-concentrate dito. Kaya nagiging lightheadedness tayo. Yan yung isang pwedeng sagot dyan. Okay? O kaya, hindi nyo minunguyang mabuti yung kinakain niyo. Lunok lang kayo ng lunok. So, very hirap yung stomach nyo. Kaya nagko-concentrate dito yung mga blood to help sa natin, sa digestion. Kaya naging lightheadedness tayo. Pero yung iba, pagka high carbs yung kinain, naging lighthead, na inaantok yung iba. Okay? So, chew your food. Pero kung kayo ay naglo-low carb, okay, keto or carnivore, may possible kasi mahilo. No? So, pwedeng dehydrated. Pwedeng, yung iba, mabigat ang dibdib. Pagkatapos kumain, mabigat ang dibdib. So, hindi nilang inunguyan mabuti ang kanilang pagkain. So, you need to chew your food properly 20 times or more before swallowing. Okay? So, it's either dehydration, no? Yung hilo, pwedeng hindi rin sa pagkain. Pwedeng puyat. Kung ilang araw na kayo nagpupuyat, pwedeng cause ng dizziness. Okay, yan.
Okay. Okay, bakit nauso ang mga food na harmful pala sa tao? Bakit na-approve ito ng bansa? Okay. Well, it's business, negosyo. Okay? Hindi lang dito sa Pinas, sa ibang bansa din, sa Amerika. Ang maganda doon sa Europe, no? Yung mga processed food, uh, inano nila, binan nila yun. Yung mga ingredients na delikado, na harmful sa ating katawan. Binan nila. Pero sa ibang mga bansa, allowed mga to. So, bakit? It's business. Yun yung ano natin. At kaya nandito ako to educate you. Kung gusto niyo maging healthy, you need to get rid of that. Although, kino-commercialize nila, no, healthy. Pero sa totoo lang, in the long run, hindi siya healthy. Okay? Masarap siya, yes, yan yung ano yan yung catch diyan. Pagka nasarapan ka, hahanap-hanapin mo na. Okay? Yun yung problem. Kaya naintindihan ko yun doon sa mga diabetic, hirap silang magbago ng lifestyle. Bakit? Addicted na sila sa sugar. So, kung addicted kayo sa sugar, napakahirap tanggalin yan, i-manage. Ako po, 800 ang Kreya. Consult na. Pababain natin yan, ha? Agad-agad, magpakonsulta kayo, pababain natin. Kasi definitely, advice sa inyo is for dialysis. Okay? Safe ba mag-fasting sa diabetes? Okay. Lalo na kung nag-i-insulin, delikado po, no? So, if ever gusto nyo mag-low carb, mag-fasting, magpag-guide po kayo, magpa-monitor. Nakakatakot po kasi yan eh. No? If done wrongly, yung pag-low carb, pwedeng magkaroon ng problem. Okay? Ayan. Relate ako dyan, Doc. Pag naglalaba, masakit likod. Pag buong araw naman nakahilata, mas lalong masakit. Diba? Totoo po yan. Okay, ano po ang gamot sa vertigo? 2 months na po ako nagte-take ng Circ, hindi pa rin po nawawala. Yan nga po yung gamot sa vertigo ng Circ. So, alam niyo kung naglo-low carb po kayo, baka dehydrated, baka masyadong mahabang fasting, baka palagi nagpupuyat. Kung hindi naman kayo naglo-low carb, high carb po kayo. So, ang mga kinakain nyo, pure process. No? Yan yung mga nagkokos ng vertigo. May mga ingredients sa mga process na nagkokos ng vertigo. Okay? Pero more than likely, baka dehydrated. Mga Pinoy, pagka hindi nauuhaw, hindi umiinom. So, kailangan nyo yung water. Okay, paano po ang low carb, Doc? Budget meal lang ng dukha, please. Grabe naman dukha. Huwag naman. Okay? So, dun sa mga budget meal, no, you can do yung egg. Okay? Pwede rin yung mga fish. Ano, available. Pwede rin kasi vegetable. Yung talong, no, pipino, pwede po yan. So, affordable po yan. Okay? Yung chicken, mahal ba ang chicken? Or parang meron ako naringgan kanina sa pasyente, mas mahal yata ang chicken. Pero kung ano ang available, kung ano yung kaya ng budget, basta ang mahalaga, no, real foods. Wala sa lata, wala sa plastic. Bagong katay, sa wet market na bibili. So, itlog, isa yan sa ano. Pero sa ibang bansa, I think parang sa Europa, mahal ang itlog. Meron yata hindi, Amerika yata mahal ang itlog. No? May mga area, may mga bansa na mura sa atin, mahal doon. Mahal sa atin, mura sa kanila. So, depende yan sa dami ng production yan. Okay? Ayan. Okay. Okay, TMJ, no? I-address natin yung inflammation. So, affected ang tenga, ipasilip ninyo sa ENT, baka may problem. Kung wala, inflammation. Strict, low carb, sa safe food list lang, tanggalin natin yung mga caution food list muna. Maraming nag-i-improve pagka
tinatanggal yung mga inflammatory foods. Tapos hydration. Okay? Baka dehydrated din tayo. Okay? Ano pa? Rheumatoid arthritis. Ay! Yan. Daming, ano no? Ano yan? Autoimmune. Yung, meron kami mga patient, mga rheumatoid arthritis, mga, yung isa nga, Takayasus. Nag-improve. Inflammation. Tingnan nyo yung ESR niyo yung taas, di ba? Pagka nag-strict low carb po kayo, meron kami mga patient, yung ESR nila nag-i-improve. Okay? Yung mga joint pain, nawawala. Nag-i-improve talaga siya. Pero you need to be monitored, guided. Kailangang ituro yung proper way of doing the low carb. Okay? So, type 2 diabetes, hypertensive, pwede po ba brown rice at kapeng barako? Pwede kapeng barako. Tanggalin nyo na yung brown rice para matanggal nyo na yung, para makontrol yung diabetes ninyo. Kaya yan. Ang body natin nagpo-produce ng sugar. So, kung akala niyo kailangan natin ng sugar, more sugar, no. Our body produces sugar. Okay? Okay, rolled oats, yes. Pwede po yan, nasa caution. Yes, pwede. Rolled oats, caution, wag daily. Okay? Yes, yung mga arthritis, inflammatory yan sa neck. Meron akong isang patient, matagal na, masakit ang leg niya. Konting galaw lang, masakit. Pero nung nag-strict low carb, nagagalaw na niyang ganon. Although meron pa ring mga konting nararamdaman, pero mas improve. Okay? Di ba? Mas malaga pagka nag-improve tayo. Okay. Triglyceride pag mataas, you need to address that. Okay? Home cooked meal. Sana makapagkape ulit tayo sa Kape ni Pepe, Philippine Arena. Yes! Medyo busy lang kaya hindi ako makalabas ngayon eh. Pero next week, this week, kita-kita tayo kung sinong, mga naglo-low carb sa Bulacan, malapit sa Philippine Arena. Tumambay lang kayo sa Kape ni Pepe, no? Baka makita niyo ako doon. Pag nakita niyo ako doon, pwede kayo magpa-konsulta, libre po. Okay? Bring your pinagbabawal na technique. Okay. Habang nagja-jogging. Kung nakita niyo ako nagja-jogging, tumatakbo, sabayan niyo na lang ako. Okay? Sana di ka masungit sa patient. Papa-check up din ako sa iyo. Panoorin niyo po yung mga videos ko. Kasi ipapaliwanag ko. Ang maganda dito, yung mga agam-agam ninyo, yung mga kasi pagka nalaman natin may mga sakit tayo, nade-depress tayo, di ba? So ipapaliwanag natin paano nangyari, pwede nating ano yung mga pwede nating gawin para ma-address yung mga simptomas, maging ma-relax kayo. Kasi kung na-stress tayo, mas lalong nagkakaroon ng inflammation sa ating katawan. Okay? Pero kailangan open-minded kayo. Kasi medicine is evolving. Ang daming nagbabago sa medisina. Kung mag-i-stick ka lang dito sa alam mo, well, hindi tayo mag-i-improve. Okay? So sa lahat ng gusto maging healthy or mag-improve ang kanilang lifestyle, have a right mindset with the proper nutrition, low carb, no? Tapos, with the fasting, active lifestyle. Ito, individualized approach. Lahat ng gagawin natin, individualized approach. Kaya, hindi pwedeng, yung question nyo dito pwedeng sagot dun sa ibang tao. Iba-iba yan. Kasi once na nagpa-guide or nagpa-konsulta, aalamin ko lahat. Kaya pagka nagpa-konsulta sa akin, minimum 30 minutes. Okay? Ang daming, kung list your questions, minsan na-extend pa. Kaya hindi ako nagpapa-walk-in sa mga clinic ko. Bakit? Pagka nag-walk-in kayo, baka kayo ay huling-huling makakausap ko. Tapos, baka gagabihin na si Doc Bry umuwi.
Okay? December 7, kita-kita tayo. Dalhin yung pinagbabawal na technique sa kusina ni Gracia, 11 a.m. Saturday to, ha? Tama ba? Saturday, December 7? Oh, 11 a.m. Ma-absent na kayo. Puntahan niyo ako doon. Gusto niyo ma-address yung health niyo, mag-absent kayo kung may pasok man kayo. Yung iba naman, walang pasok. I'll see you there. Kita kits. Pakishare po itong live na to. Okay? So, be the best version of yourself. Adapt. Need nating mag-adapt. And we will definitely evolve. Bye!